Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Lakers na may 6 na sunod na panalo laban sa Orlando Magic na may 6 na panalo sa huling 7 laro. High scoring ang unang quarter, 6 players ng Lakers ang gumawa ng 5 points or more. Balance scoring nga sila to start the game habang si Wagner ay quick 13 points sa kagad para sa Magic. Ganun pa man sa second quarter ay pinoster nga ni LeBron si Jonathan Isaac at hiyawan nga mga fans sa loob ng arena. Magandang momentum ng Lakers to end the first half with a 7-point lead sa score na 67-60. 19.7 rebounds sa si Davis, 12 points si LeBron James at 18 points combined ang white boy duo ni Austin Reaves at Dalton Knecht. Sa third quarter naman ay bumawi nga ang Magic at na-outscore nila ang Lakers ng 9 points. Sa fourth quarter naman ay naputol ang momentum ng Magic matapos sa magkakasunod na puntos ni Knecht at ni LeBron James na sobrang hype na nga sa quarter na ito. Nabawi pa nga ng Magic ang lamang sa last 2 minutes ng game subalit magkakasunod na impact plays ang ginawa ni LeBron at ni Anthony Davis at nahawakan na nga ng Lakers ang lamang. Ganun pa man mga mintis na free throw ni LeBron at ni AD sa dulo ng game ang nagbukas ng pinto para sa game winner ni Franz Wagner. Sa uli ay panalong Orlando Magic 119-118, 37 points, 6 rebounds and 11 assists si Franz Wagner at nasayang naman ang 39 points, 9 rebounds si Anthony Davis at 31 points, 10 rebounds and 7 assists ni LeBron James. Putol lang 6-game win streak ng Lakers at ito din ang kanilang unang talo sa kanilang home court ngayong season. Bad news naman sa mga fans ng Dallas Mavericks. Inanunsyo ni Shams ng ESPN na nagtamo ng wrist injury si Luka Doncic at inaasahan na kakailanganin ito ng pahinga. Wala ngang binanggit kung gaano ito katagal subalit expected na out siya sa kanilang mga susunod na game. Muling titingnan ang kanyang injury ng Mavs medical staff matapos ang isang linggo. Si Luka nga ay medyo nag-decline ng stats sa season na ito. From averaging 34 points, 9 rebounds and 10 assists per game last season, bagsak na ito sa 28 points, 7.5 rebounds and 7.5 assists per game on 43% shooting sa field. Hindi din maganda ang timing nito para sa Mavs, lalo na't nagsisimula pa lang nga sila na bumawi. May 3 silang sunod na panalo ngayon matapos ang 4 na sunod na talo. Kung 1 week na out si Luka ay most likely ay out nga siya sa next 4 games ng Mavs laban sa Denver Nuggets, Miami Heat, Atlanta Hawks at New York Knicks. Halimaw na performance naman ang pinakita ni Brandon Miller. Nagtala siya ng 38 points and 7 rebounds on 8 of 12 shooting sa 3-point line sa overtime win ng Charlotte Hornets laban sa Detroit Pistons sa dikit na score na 123-121. At 35 points, 6 rebounds and 9 assists din sila Melo Ball sa loob lamang ng 32 minutes of playing time. Binigyan naman ni RJ Barrett ng 31 points, 7 rebounds and 3 steals sa Minnesota Timberwolves. Panalo nga ang Toronto Raptors sa score na 110-105. 22 points din si Chris Boucher, 17 points, 6 assists si Scottie Barnes at 15 points, 12 rebounds si Jakob Poeltl. Sa Wolves naman ay 26 points si Anthony Edwards, 23 points, 9 rebounds si Julius Randle at 22 points, 7 rebounds si Jaden McDaniels. Muling nakuha ng San Antonio Spurs ang panalo sa game na out si Victor Wembanyama laban sa Utah Jazz sa score na 126-118. 8 players ng Spurs ang gumawa ng higit pa sa 10 points sa pangunguna ng 25 points and 10 rebounds si Harrison Barnes, 18.6 assists si Stephen Castle, 18 points si Zach Collins at 13 points, 10 assists si Chris Paul.